Good morning po mga kapatid at sa ating pong pag-aaral ay masumpungan po natin dito sa Lucas chapter 18 verse 1 up to 8. Ang sabi po rito, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. At sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda, lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan mo ninyo ako ng katarungan at sa aking usapin. Nanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos ay walang iginagalang na tao, ibibigay ko ang katarungan na inihingi ng byudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagampala at baka mainis ba ako at kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na ito. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa Kanya, mga hinirang na dumaraing sa Kanya araw at gabi. Sila'y kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Sinabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan, ngunit sa pagbabalik ng Panginoon ng anak ng tao may daratnan kaya siyang mga tao may pananampalataya. Mga kapatid, kung saan ang panalangin po gamot ito sa may mga sakit at karamdaman. Dahil nga po ako isang testimony ko sa ating sarili, nung panahon po yun, nagkaroon pa akong sakit kung saan pandemic pa naman noon, sobrang ubo ko mga kapatid. At sabi ng doktor, magpo-subtest daw ako, pero hindi ako sumunod, nag-extra po ako. Ang sabi ng doktor, kailangan magpo-subtest sapagkat baka niya may COVID. Ang sabi ko naman ay wala akong COVID, para makita ko, basahin mo yung history na dinala ko sa kanya. Alam niyo mga kapatid, hindi pumayag ng doktor, nagalit sa akin doktor. At ako po ay umalis, hindi ko sinunod yung pagpapa-subtest. Galit po yung mag-amang doktor sa akin. At umuwi ako sa bahay, nagpray ako sa aking Panginoon kung ano gagawin ko para gumaling ako sa aking karamdaman. Ang pahayag ng Panginoon, gawin mong gamot yung pananalangin. So sabi ko, paano ko gagawin gamot yung pananalangin? Sabi ng Lord, oras-oras mag-pray ka. Yung ang ginawa ko mga kapatid, oras-oras umakit ako sa silid panalanginan at nag-pray po ako sa ating Panginoon. Nakataas ang aking kamay, nanikluhod pa ako, nag-pray po ako. Pagkatapos ng panalangin ko ay bumaba na naman po ako at nagtatrabaho naman po ako. Pagkatapos makalipas ang isang oras, ang ginawa ko ay umakyat naman pa ako sa prayer room at doon naman ako nanikluhod, nakataas ang kamay ko at nag-pray na naman po ako mga kapatid. Yung ginawa ko po yun sa isang araw kung minsan 7 times a day ginawa ko ang panalangin. At ito ginawa ko po isang linggo, ginawa ko hanggang hindi nawawala yung aking sakit na nararamdaman. Patuloy po ako na nag-pray sa ating Panginoong Kristo. At alam niyo mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos Ama, dumating yung panahon ay nagkaroon po ako ng kagalingan. Ganun din po dito, sinasabi dito sa hukom, yung babaeng byuda ay bumabalik sa hukom araw-araw pumupunta roon, humingi ng katarungan, ngunit hindi ibinibigay. At ang sa katagalan ng kanyang pabalik-balik, sabi ng hukom, ibibigay ko na lamang ang inihiling ng babaeng ito, baka magalit pa ako. At kung ang hukom na ito walang takot sa Diyos, walang ginagalang na tao, ay binigay yung kahilingan ng byuda, higit sa lahat ang ating Panginoon ay ibibigay sa mga hinirang, sa mga sumasampalataya sa Kanya na dumaraing araw at gabi. Sabi nga, kahit tumatagal, pero nakikita na yung pagtsatsaga. Ang maganda dito, yung makita ng Panginoon na tayo po ay mayroong pananampalataya, mayroong pagtsatsaga, mayroon pong pananalig na ibibigay niya ang ating hinihiling. Yan sabi dito ng banal na salita ng Panginoong Diyos Ama,
Sa lahat na may mga sakit na ramdaman na gusto po ninyo na magpadoktor ngunit wala na kayong pera at gawin ninyong gamot ang panalangin. Oras-oras po kayo mag-pray at manalig po kayo at kayo papagalingin. Tulad po noon ako ipinagaling ng ating Panginoong Diyos Ama. Kaya nga po ang sabi dito, ang panalangin gamot sa lahat ng may mga sakit at karamdaman. At ang Panginoong Diyos Ama ang siya nagpapagaling. Kaya nga po, ang sabi dito, sa lahat ng may masakit karamdaman, gawin po ninyo ito. Opo. So, paano po gagawing gamot ang panalangin? Unang-una, kapag kayong manalangin, pumasok kayo sa kwarto ninyo na walang disturbo, kayo lang at ang Panginoon ang nag-uusap at manikluhod po kayo, itaas ang inyong kamay. Una, ang bigkas ng inyong sasabihin ay paghingi ng tawad sapagkat ang sabi ng Biblia, ang kasalanan paminsan ang bunga ang sakit karamdaman. Ang karamdaman bunga ng pagkakasala ng tao. Kaya kung minsan may sakit ang tao, ay binibigyan tayo ng sakit para tayo ay makalapit sa Diyos at humingi ng tawad sa Kanya. Kaya unang-unang bibigkasin ninyo paghingi ng tawad sa inyong mga nagawang pagkakasala. Sabi ni Lord, patawad sa lahat ng aking pagkakasala sa isip, sa salita, sa paningin at sa gawa. Hingi po ninyo. Pangalawa, ang bibigkasin ninyo magpatawad din po kayo sa inyong mga tao na nagkasala sa inyo. Sapat ang sabi ng Panginoon, ang hindi magpatawad ay hindi ko rin patatawarin sa kanyang mga kasalanan. Kaya kung meron kayong kaaway, meron kayong napaghinanakitan o nakagawa man ang kapatid ninyo, ang iyong kapwa ng masama laban sa inyo, nasaktan man kayo, ang sabi ng Biblia, magpatawad po kayo. Sapagkat kung hindi kayo magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, yun po ang pangalawa. At ang pangatlo po, sambitin ninyo sa ating Panginoong Jesucristo sa inyong panalangin, ano ba ang sakit ninyo? Sabihin ninyo sa ating Panginoon, Lord, dinululo ko ang sakit ko ito, itong karamdaman ko ito. Ito hipuin mo, pagalingin mo. At ito po ay maririnig ng Panginoon at ikay papagalingin. Kaya nga po, ito po gawin ninyo yan. Opo. Makatapos ng oras na yan ay pwede kayong bumaba o magtrabaho kung may trabaho kayo. Pero kung kayo naman ay matapos ang isang oras na yan, sa panalangin, bumalik po kayo, magpare naman po kayo, gawin ninyo po yan. Sa isang araw, kahit 7 bisis, gawin ninyo. At siguro kung kayo may trabaho, kahit tumigil muna kayo sa trabaho at makipag-usap kayo sa ating Panginoon sapagkat ang panalangin, pakikipag-usap ito sa ating Panginoong Diyos Ama. Pwede kayong yumuko, pwede kayong pumikit, saan man kayo naroon, o kayo nasa biyahe man kayo, nasa sakyan man kayo, pwede kayong makapag-pray sapagkat ang ating Panginoon ay God is present, saan man siya, always po siya, nasa atin po siya, kasama natin ating Panginoon, naririnig po. Kaya saan man kayo, kahit kayo nasa sakyan, pikit ninyo ang iyong mata, ang isip ninyo ay at ang inyong panalangin, isa-isipin niyo at yun po ang sambitin niyo. Una, paghingi ng tawad. Pangalawa, magpatawad. At ang pangatlo ay yung paghingi ng kagalingan doon sa sakit ninyo. Oo, doon po mga kapatid, sambitin po ninyo kung ano po yun. At ako'y naniniwala na ito'y gagawin ng Diyos sapagkat kayo mayroong pananampalataya, mayroong kayong pagtityaga sa inyong pananalangin. Kaya nga po, gawin po ninyo ito. Gawin po ninyo ito ng sa isang araw, kahit 7 bisis po, oras-oras kayo mag-pray. At gawin ninyo po ito hanggang ibigay ng Panginoon ang inyong hinihiling. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin, Diyos na mapagpatawad, at Diyos na nagpapagaling sa lahat ng may mga sakit karamdaman. Kaya po kayo ay aking in-encourage, sapat ito'y nangyari sa aking buhay, testimony po sa inyo, na wala akong ininom ng medisinang gamot galing sa mercury o anumang sakit at ginawa kong gamot yung panalangin. Kaya di ba po ang sakit, pag kayo po ay binibigyan ng gamot ng doktor, sinasabi ng doktor, inumin mo ito 3 times a day. Kaya minsan may binibigay ng doktor sa inumin, sinasabi 2 times a day, gawin ninyo ito. Ito rin panalangin, gawin natin ito ng gamot. Pag sinabi ng Panginoon, manalangin ka oras-oras, di mag-pray ka oras-oras. Gawin mo itong 7 bisis sa isang araw, di gawin mo itong 7 bisis sa isang araw. O gawin mo ito ng
Ang panalangin mo, gawin mo ito hanggang ibigay ng Panginoon. Huwag niyong tigilan hanggang hindi ibigay ng Panginoon ang inyong hinihiling. Sapat ang Yuda, hindi tumigil sa paghingi sa hukom ng katarungan hanggang hindi ibinibigay. Dapat ganoon rin ang makita sa atin ang Panginoong Jesucristo hanggang ibinibigay ng kagalingan, yung ating nararamdaman ng mga sakit nito. Continuous po, mag-pray po kayong sapagkat gagaling po kayo sa iyong mga sakit karamdaman. Sapagkat, ang sabi ng Biblia, mawala man ang langit, ang lupa, pero ang salita ng Panginoon ay hindi magkakabulaanan. Ito'y totoo at ito'y makapangyarihan at ito po ay mangyayari sa taong may pananampalataya, mayroong panalangin at mayroong pong pagtsatsaga. Sapagkat ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, gawin po ninyo ito. At kung kayo po nais po ninyong matulungan, mag-chat po kayo. Kung kayo gusto may pre-request, anong masakit ninyo, sabihin po ninyo. Sapagkat kami po mga pastors, kami po mga lingkod ng Diyos, may prayer time kami, may panalangin po kami. At sino man po nag-pre-request, tutulungan po kayo namin na ipanalangin po ang inyong mga sakit ramdaman. At ang sabi nga po nito ng Biblia, walang imposible sa ating Panginoon. Posible sa tao pero sa Diyos walang imposible kapag ang tao mayroong pananampalataya. Kaya kapatid, maniwala po kayo sa patutupo ito mga kapatid. Yes Lord, dahil mag-pray po ako para sa inyo mga nakinig at may pananampalataya sa ating Panginoon. Panginoong Jesucristo, sa bawat nakinig, sa bawat Panginoong Jesucristo may pananampalataya at sa bawat gagawa nito ng prayer oras-oras at managagawa nito Panginoon may sakit ramdaman. Paghimalaan mo po sila Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka pong gumawa ng himala sa bawat isa at ipagkaloob mo na kinanyusama ang kanilang mga hiniling. Patawarin mo sila sa kanilang pagkakasala at ikaw po ang maghari sa kanilang mga buhay. Pinapanalangin ko po ang bawat isa, O Diyos. Pagalingin mo ang kanilang masakit ramdaman sa kanilang gagawin na panalangin oras-oras Panginoon na may pagtsatsaga. Naririnig mo po sila. Ako'y sumasampalataya may pagkakalob ito sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Mga kapatid, gawin po ninyo ito sapagkat ito ay totoo at ito ay buhat sa salita ng ating Panginoon Jesucristo. Ang panalangin, ito ay medicine sa lahat ng sakit karamdaman. Powerful po ang panalangin. Gawin po ninyo ito. Huwag kayong mag-alinlangan. Manalig po kayo. Pray and pray. Sabi nga na chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Manalangin walang humpay. Patuloy na manalangin. Sabi sa 1 Thessalonians. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Jesucristo.